Panginoon, maraming salamat kasi nasa lesson 8 na po kami, Lord God. Kayo talaga yung sumama sa amin all throughout the journey of our LIU. Lord, we do not want, Panginoon, na matapos to, na walang nagbabago sa amin as a leader. We want us, Lord, na ikaw talaga yung mag-call sa amin, mag-ready ng mga puso namin, at talagang magtuturo sa amin kung paano namin ito lalakaran in our respective ministry. Lord Jesus, I pray, Panginoon, na lalabas ng mga salita sa bibig ko, Panginoon, ay galing lang talaga sa iyo, Panginoon. Huwag ka mag-allow ng mga salita, Lord, na hindi nagmumula sa iyo. Lord, give us, each one of us, yung puso na handang tumanggap at handang makinig at handang matuto, Panginoon. We offer all these things to you. In Jesus' name we pray. Amen. Ang topic po natin ngayon ay sino po? Si Holy Spirit. Kilala niyo po ba si Holy Spirit? Sabi po dito sa title po natin, The Spirit of the Promise. The Spirit of Promise. Kikilalanin po natin si Holy Spirit. Ano pong role niya sa buhay natin at most especially, ano pong role niya sa ministry natin as a leader. Okay? Mga kapatid, tanong ko lang, close po ba kayo kay Holy Spirit? Okay? Close po ba kayo kay Holy Spirit? Close po? Amen. Okay. Nararanasan niyo po ba siya sa buhay niyo? Si Holy Spirit. Naririnig niyo po ba siya? Si Holy Spirit. Okay. Sabi po dito, ang pagdating ng banal na Espiritu ay pinahayag maraming siglo bago pa ito matupad. Si Holy Spirit po ay pangako. Alam niyo po ba, wala pa po si Jesus, ipinangako na po sa mga propeta si Holy Spirit. Isa na po dyan kay Isaiah. So bago po tumating si Jesus, as in matagal na taon, bago siya dumating, nakita na po yan, na-prophesy na po yan noon, nung panahon pa lang ni Isaiah. Sabi po sa Isaiah 59:21, the Holy Spirit daw ay covenant. Ang ibig po ng covenant ay pangako ng Diyos sa atin. The Spirit who is, sabi doon, the Spirit who is upon us. Tapos, binanggit rin po yun sa Joel. Sabi po sa Joel, I will pour out my Spirit upon all flesh. Ibig po sabihin, ibibigay, isasabog sa ating mga tao, yung Spirit niya. And your son shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. So kung nakakaranas po kayo, nakakakita po kayo sa mga panahon natin na ngayon na nagpo-prophesy, nakakakita ng mga vision, diba nararanasan po natin yan nung nag-encounter tayo, may mga visions na vivid na pinakita sa atin ng Lord, or meron tayong mga pangarap na noon, nung hindi mo pa kilala si Kristo, hindi mo pangarap. Yung pangarap po na pinapangarap nyo ngayon ay godly dreams. Ayun po ay gawa ni Holy Spirit. Si Holy Spirit po yun. Tapos po anong nangyari? Nung time po ni Isaiah, nung time po ni Joel, nangyari lang po nun after umalis ni Jesus. So ang layo po ng pagitan. Yung pangako, yung katuparan po niya, ang tagal. Tapos, yun po, nung pag-alis ni Jesus, yan, sabi niya, bago siya umalis, darating ang banal na Espiritu kapag siya ay umalis na sa mundo. So, nung time na nung umalis po si Jesus, yun po yung pinangako niyang presensya ng Diyos na makakasama natin sa bawat tao. Galing po, no? Galing po. Si God, from God, to Jesus, the Holy Spirit, at si Holy Spirit na i-enjoy po ng bawat isa sa atin. Palagay niyo po ba kung si Jesus, buhay siya ngayon sa panahon natin, palagay niyo po ba, makaka-access po kayo sa Kanya ngayon? Makikita niyo po ba siya ng personal? Makakapunta po ba kayo sa Jerusalem? Or sa Israel o kung nasan si Jesus? Pero eto, si Holy Spirit ay kasama po natin, is with us. Yan. Ngayon po, pag-uusapan po natin yung mga katangian ng Holy Spirit. Okay, sabi po doon, ang banal na Espiritu ay personal. Ano pong ibig sabihin nito? Ang Diyos po ay Diyos na malaki,
Hindi po siya limited. He is a limitless God. He is the God of the universe. He is the God of the world. Yet He is a personal God. Personal. Kahit na yung kaliit-liitan mong gusto, kahit na yung kaliit-liitan mong desire, concern niya yun. Ganun siya ka-personal. At concern din niya yung concern ng mundo. Ano pa po? Sabi po, sa number 1, sabi, ayon kay Kristo, ang banal na Espiritu daw ay gabay, na katulad niya, nakahalili niyang sasama, magtuturo at magpapaalala sa atin dito sa lupa. Si Holy Spirit po ay parang si Jesus ng panahon natin ngayon. Na-appreciate niyo po ba yun? Kasi po, di ba si Jesus, nung nabubuhay po siya noon, ano po yung ginawa niya? Sinasamahan niya po yung mga disciple, tinuturuan po niya, tapos nagpapaalala po siya. Ngayon po, wala po kayong nakikitang Jesus. Pero po, may nagpa-prompt. Nararamdaman niyo po ba yun? May nagtuturo sa'yo. Meron kang kasama. Alam mo, hindi ka nag-iisa at merong nagpapaalala sa'yo. Ayun po, si Holy Spirit. Sabi po niya na He is our, dun po sa ano niya, sa verse, mamaya na po. He is, gabay. Tapos, sumunod po, siya ay taimtim na nakikipag-usap sa Ama sa ating pananalangin. So, una po, siya po ang gabay. Pangalawa po, siya po ang ating intercessor. Alam niyo po ba, pag hindi po tayo nananalangin or hindi mo kayang manalangin, cannot pray. Alam niyo po ba, the Holy Spirit still pray? Siya po yung nag-i-intercede para sa atin. Okay? Number 3 po, doon po sa may at nagdadalamhati kapag namumuhay sa kasalanan ang mga tinubos. Nag-i-grieve po din natin si Holy Spirit. Nag-i-emote din po siya. Nasasaktan din po siya. Paano po natin siya nasasaktan? Pag namumuhay tayo sa kasalanan. So, para po talaga siyang tao. Para siyang tao na nasa atin. Ano pa po? Ang Holy Spirit ay kumakausap sa mga tao sa iba't ibang paraan. Meron po akong testimony. Sinishare ko po ito kagabi sa mentoring. Nung Wednesday po, actually Tuesday night, prayer verse, ang topic po is yung parang seek God, keep going. Tapos, may mention po doon yung speaker, sabi niya, baka kaya ka wala kasi hindi ka humihingi. So, ngayon, inano ko po yun. Nilagay ko po yun sa devotion ko. Tapos sabi ko, nanghingi po ako. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng pera. Specific po. Bigyan niyo po ako pera pang follow up. Wednesday night po, meron pong nag-abot sa akin ng sobre. Tapos po, ang nasa loob po nun, ay meron pong nakasulat. Sabi niya, the Lord told me to give you this. And I simply obey. May pera pong nasa loob. Ano po yun? Nagkataon po ba yun? Prompting po yun ng Holy Spirit sa Kanya. Kasi hiningi ko, nanalangin po ako, and the Holy Spirit intercedes. At yung nag-intercede, siya po yung namagitan para kausapin po yung tao na yun. Galing po ba? Naman ng Spirit? Yan, siya po yung kumakausap sa atin sa iba't ibang paraan. Actually, hindi niya alam yung rason. At hindi niya rin alam na nanghihingi ako ng pera sa Lord. Pero, kinausap siya ng Holy Spirit. Ano po yung sumunod? Siya yung nagpapasya. Siya yung tumitistigo. Anong ibig sabihin po ng tumitistigo? Siya po sa totoo lang ang nag-share ng gospel. Ginagamit lang po talaga tayo as mouthpiece. Kaya po, every time, importante po yung ating cooperation, yung pakikipag-partnership po talaga kay Holy Spirit every time you share the gospel. Napansin niyo po ba, meron po kayong general, halos wala naman kayong sinabi, God pala nga sinasabi mo, iyak na siya ng iyak. Meron ka namang general, hindi ka nanalangin, tapos binuhos mo ng lahat, 100% ng nalalaman mo sa gospel, wala lang epekto. Kasi nandito lang. Pero pag yung nanalangin ka,
ikaw talaga yung mag-share, ikaw ang humipo ng puso. Wala ka pang ginagawa. May something. Tapos pag tinanong mo, ba't ka umiiyak? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam, hindi niya maipaliwanag. Kasi gawa yun ng Holy Spirit. Ito po, ang Holy Spirit din halos yung nagpapatanggap. Yung talagang conversion, yung pagkakaintindi sa salvation, yung pagko-convert niya talaga na, sige Lord, tatanggapin ko na, gawa rin po yun ni Holy Spirit. Kaya po, hindi po talaga, sabi po kagabi sa mentoring, hindi po talaga to sa part, sa performance mo. Pero sa katapatan mo na sumunod, makinig sa gawa ng Diyos, at gagawa siya tuloy sa buhay mo. So, siya yung tumikistigo. Ito po, siya rin po ang nag-uutos at siya rin po ang nagpapalakas ng loob. Napansin niyo po ba yun na meron kayong mga ginagawa noon na hindi niyo naman normal na ginagawa pero ginagawa niyo na ngayon? Diba? Sino po ba dito yung kakausap ka? Kakaibiganin mo siya para lang sharean siya ng gospel? Ikaw ba yun? Ba hindi? Or mga tipong papatawarin. Kunwari, papatawarin mo siya. Kulang na lang ay wasakin niya yung puso mo. Pero ang sabi ni Holy Spirit, ang sabi ng Diyos, patawarin mo. Tapos papatawarin mo siya. Ikaw ba yun? Hindi. Gawa yun ni Holy Spirit sa buhay mo. Lahat ng mga bagay na talagang ina-acknowledge mo na hindi mo sariling lakas, yet ginagawa mo, ay gawa ng Diyos sa buhay mo. Gawa ng Diyos sa buhay mo. Ano pa po? Siya rin po yung pinipigil. Umipigil. Yung pinaprank ka niya, wag dyan. May decision, mukhang maganda sa paningin mo, tapos parang may aberya. Tapos, iisip mo, bakit kaya hindi ako tumuloy? Minsan, magtanong kayo, bakit hindi ito? Mukha siyang okay. Kasi, posible po, na-prompting po yun ni Holy Spirit. Ipigilan kaya dun sa isang bagay kasi meron siyang ibibigay na iba, mas okay, at mas best para sa'yo. Okay? Ito po, may mga nagsisinungaling sa Holy Spirit. Tao po siya. Ang isang storya po na sinabi dito ayon sa Acts 5, kilala niyo po ba si Ananias at si Sapphira? Yung nagbenta po ng property, tapos hindi po nila dinisclose yung totoong presyo ng napagbentahan nila. Ano pong nangyari? Nung sinabi po nila, nung nagsinungaling po sila, ano pong nangyari? Immediately namatay po. Namatay po sila. So parang they deceive the Holy Spirit. So ingat po tayo. Ingat din po tayo kasi po, ang Holy Spirit ay presensya ng Diyos sa atin. Imagine niyo po na kayo po ang representative ng Diyos dito sa mundo. Mabigat po ba yun? Representative ng Diyos dito sa mundo. Pero po, let's say, sige, okay, heavy, mabigat, representative. Pero kapatid, ito naman, privilege. To represent. Ako lang to eh. Pero si Holy Spirit, pinagkatiwalaan niya ako to represent Him sa iba. At ano pa, pwede rin po siyang tanggihan. Kagaya po ng kanina, di ba? Minsan, may mga, hindi po talaga natin control yung decision po ng tao ay pinagkatiwala po sa atin yan ng Diyos. So it's either you cooperate or you deliberately object yung gawa ni Holy Spirit. So pwede kang hindi sumunod. Alam niyo po kanina, babalikan ko po yung kwento ko, yung doon sa tao nag-share sa akin ng blessing. Sabi niya po sa akin, sabi ko, tinext ko siya. Salamat salamat nagpagamit ka, salamat for your love gift, salamat kasi sumunod ka, kasi kung hindi ka sumunod, hindi matutupad. Sabi niya sa akin, kasi sabi niya, sis, dati, sinabihan ako dati ni God na bigyan ko yung taxi driver. Tapos, hindi ako sumunod. Alam mo, sis, nawala yung pera ko. Kaya natuto na ako ngayon na pag meron siya sinasabi, talagang ibibigay ko na talaga. Sabi, hindi naman po ganon. Pero po sa kanya po, ganun po kasi yung pakikita
Reg, pakibasa nga. Tawag sa kanya ay sa Diyos lang maaaring magawad. Banal na Espiritu. Malinaw na siya ang kinilala ng Espiritu. Okay. Ano po, nung sinabi po dito na ang banal na Espiritu ay Diyos, siya po ay isang persona. Medyo mahirap po siyang i-picture. Kasi po, wala pong spirit sa atin. Tayo po may God the Father, di po ba? May tatay po tayo, so maaaraw ng isip mo na, okay, God the Father is parang tatay. May son din, si Jesus. At ito po, madali sa kanya kasi naging tao talaga siya. Pero wala pa po nakakita sa atin ng Holy Spirit. Wala pa. Kaya po, ang tawag po sa kanya, persona, pero wala siyang physical body. Kasi nananahan na siya sa atin. Pero po, siya po ay Diyos. Hindi po siya, level, parang God the Father pinakamataas, Son, Holy Spirit. They are equally the same. Pantay-pantay na po, kagaya po ng sinabi dito. Good thing, yung spirito na yun, tingnan niyo po di ba sabi ko po, they are equally, yung spirito pong yun ay nananahan sa atin. Ang Diyos po na may gawa ng langit, na may gawa ng mundo, ay nananahan sa'yo. Wow. Wow. Wow, Lord. Manamiss po ba kayo? Yan. Number 3 po. May tanong po ba doon? Sa God is, Holy Spirit ay Diyos. Okay. Number 3 po, ang banal na Espiritu, ang presensya ng Diyos sa ngayon. Presensya ng Diyos sa ngayon. Mula nang dumating ang banal na Espiritu nung araw ng Pentecost, tayo ngayon ay namumuhay sa panahon ng banal na Espiritu. Yun po yung kanina ko pa po sinasabi, nananahan po sa atin, namumuhay po tayo na kasama niya. Sabi niya, ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos sa mga tao para manalig at sa mga mananalig. Even po yung faith po natin ay gawa rin ng Holy Spirit. Yung naniniwala ka sa mga bagay na hindi normal na nakikita ng mata. O yung naniniwala ka sa mga bagay na hindi normal na nangyayari. Hindi normal na nangyayari. Pero pinaniniwalaan mo. Ano po yun? Holy Spirit. Gawa po yun ng Holy Spirit sa atin. Yan. Ang gawa ng banal na Espiritu ay ihayag ang presensya at pagkilos ng Diyos sa mundo, lalo na sa iglesia. Ano po? Bakit po tayo sinamahan ng Holy Spirit? It's for us to fulfill the Great Commission. Ang purpose po niya, hindi lang po para ma-enjoy natin yung presensya ng Diyos, is para din po ma-enjoy ng iba yung presensya ng Diyos. At nangyayari lang yun kapatid, di ba si Jesus, imagine niyo po, si Jesus, nung panahon po niya, nagpipreach po siya ng gospel. Nagpipreach po siya ng gospel para po yung mga tao manalig sa Diyos. Ngayon po wala na po si Jesus, pero meron pong Holy Spirit na nasa atin. So imagine niyo po na yung Holy Spirit na nasa atin is we will perform kung ano yung ginawa ni Jesus noon. Kasi wala na po si Jesus. But the Holy Spirit ay kasama natin. So we will perform kung ano yung ginawa ni Jesus. Causes us para manalig din yung iba. At ang sinasabi, lalo na sa iglesia, ano po ba yung iglesia? Tayo po yun. We are the church. Yung mga may personal na relasyon sa Diyos. Sabi doon, lalo na sa atin na may personal na relasyon sa Diyos. So we will represent, we will testify yung pagkilos ng Diyos dito sa mundo. Okay? Sabi po doon sa mga point number 1, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Ang ibig sabihin po ng nagbibigay ng buhay ay cause us to be saved or the salvation. Gaya po nung nabanggit ko kanina, yung nag-preach ng gospel is work ng Holy Spirit. Yung tumatanggap ng gospel ay work din po ng Holy Spirit.
Ang banal na spirito ang nagbibigay ng kapangyarihan para maglingkod. Kapatid, sa palagay niyo po ba, bakit may mga workers na nagpapatuloy despite of the minsan threat? May threat, papatuloy sila, yet they continue. Despite of the hardship ng buhay, persecution. Di ba po si Pablo, pina-persecute, binabato. Di ba? Binabato, and so on. Ginajudge ng iba, yet they continue. Kasi po, it's the work of the Holy Spirit that empowers you to move, that empowers you to move on, to move forward. Ang banal ng Spirito ay naglilinis at nagpapabanal sa buhay natin. Nung time po na niligtas po tayo ng Diyos, na-enjoy po natin yung patuloy niyang paglilinis. Nilinis na po tayo, di ba sinasabi po natin, we are clean and forgiven sa past, present, and future. Pero every time po na nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan. So every time that we confess, yung mga kasalanan natin, yung po, nililinis. Yung po yung nagpapabanal sa atin. Ang banal na spirito ang nagpapahayag, reveal, yung mga bagay na hindi mo alam. May mga bagay na hindi alam tapos ipaprom ka ng Holy Spirit. Nangyayari po ba sa inyo yun? Yung may mga prompting tapos dati hindi mo siya alam tapos parang meron ka nang marirealize bigla. Si Holy Spirit po yun. Pwede pong nagre-review, pwede pong kasalanan, pwede pong revelation, pwede pong vision. So lahat po yun ay gawa ni Holy Spirit. At ang banal na Spirito ang nagbibigay ng pagkakaisa sa mga sumusunod. The Holy Spirit causes all the believers to unite. Yung mga simbahan po, kung mag-mention, or yung mga Kristiyano po, na they confess with their mouth na sa Diyos sila, pero hindi po sila nagkakaisa, hindi po yung gawa ng Holy Spirit. Kasi po yung Holy Spirit na nasa atin, iisa lang po yan eh. Hindi po pwedeng mag-awayan. Hindi po sila pwedeng magkontrahan. So kung nagkokontrahan, either yung isa bulaan or yung isa totoo. So ang mga tagasunod po, yan. Ang desire talaga natin is to be united. One vision, one goal, one mission. Malinaw po? May tanong? Natapos na po tayo. Ang karanasan ng pagsama at pagpapala ng Diyos ay nakasalalay sa pagtugon ng banal na Espiritu. Gusto ko po ulit i-point out yun. Ay nakasalalay sa pagtugon mo sa Holy Spirit. Kapatid, yung buhay po natin, we can have a powerful life. Pero depende on how you respond and cooperate sa gawa ng Diyos sa buhay. How you respond and cooperate sa Holy Spirit. Ang buhay dito ng tagasunod ay inihahanda para manatili sa pakikisama, pagpapala ng banal na Espiritu. Alam naman po natin na ang intensyon ng Lord sa atin ay pagpalain tayo, payamanin tayo, maging makapangyarihan yung buhay natin dito sa mundo. Yung po yung hangad niya. Mula nung ibinuhos siya, nananahan siya sa lahat ng tunay na tagasunod. Gusto ko pong bigyan ng emphasis. Nananahan siya sa lahat ng tunay na tagasunod. Tunay na tagasunod. Kapatid, check din. Check din. Kayo lang po ang makakasagot mo. When you cooperate, hindi po namin, parang, hindi ka po pwedeng husgahan ng iba. Ang tanging, kagaya ko sa kagabi sa mentoring, sabi niya, ang huhusga lang sa'yo, walang iba, kundi ang Diyos. Hindi ka pwedeng husgahan ng iba, okay? Hindi ka tagasunod, okay? Sakto ka lang, wala pong gano'n. Pero tayo pong lahat ay mananagot sa Diyos. At ito po, pwedeng maranasan ng tagasunod, ang malalim. So kung bigyan ng emphasis, pwede pong maranasan ang malalim na
pakikisama at pakikibahagi niya. Mararanasan niyo po yung intimacy with the Spirit at saka yung pagkilos niya at pakikibahagi niya sa buhay natin. Pinagkatiwalaan niya tayo ng mga kaloob. Ano po yung ibig sabihin ng kaloob? Yun po yung ating mga gifts. Lahat po ba tayo may gifts? Opo. Lahat po may gifts? Alam niyo po ba yung gifts niyo? Opo. Opo, di ba sinuri alam niya? Alam niyo po ba yung mga gifts niyo? Totoo po. Kung hindi niyo po alam, tanungin niyo yung Lord. Lord, ano bang gift ko? Tanungin niyo yung discipler niyo, baka nakikita niya. Pa. Parang okay ka dito. Di ba? Yan. Tanungin niyo yung Lord, tapos i-confirm din niya yun sa iba. Okay, ano pa? Sa pamamagitan ng katotohanan. Katotohanan is the gospel. Truths about God. At pagkakataong maglingkod. Dito po ako sobrang nahahampon. Alam niyo po yun, di ba po? Yung iligtas ka ng Diyos, hindi po yun parang nung iligtas ka niya, hindi mo deserve yun eh. Nung iligtas ka niya. Pero yung bigyan ka pa niya ng opportunity na mag-serve, talagang sobrang sobrang privilege, sobrang hindi mo talaga deserve. Ang term nga po kagabi, alam niyo po ba na kayo ay manager? Manager. Ang Lord ang owner. Pero ikaw ang manager. Ibig sabihin, inatasan ka niyang mamahala. Pinagkatiwalaan ka niya. Mamahala sa kanyang kaharian para iabante ang kanyang kaharian. So tawag ko na po sa inyo mga managers. So we are managers of God. Pero si God ang CEO. Siya ang owner. Bukod sa pananahan ng kanyang presensya sa bawat tagasunod, inaasahan din ang mga tagasunod na hahayaan nilang mapuno niya ang buhay nila hanggang mag-umakaw. Paano po ba napupuno ng presensya ng Holy Spirit? Paano po ba? Paano po ba nasasabi na puspos ka ng banal na Espiritu? Hindi po. Natanong niyo po ba yun? Puspos siya ng banal na Espiritu, okay, paano? Paano mo nasabi? Ano po? Pagbabad ka mo, pag di ba sa devotion mo, pag doon, napuno ka talaga doon o apaw ka. Yung nakipag-usap ka talaga sa Lord at alam mo, kinausap ka niya, alam mo, kumonekta ka sa Kanya, yung po, doon po tayo napupuspos. So yung devotion po talaga, uulit-ulitin po yan ng mga disciple nyo, ng mga leader ng ating pastor. Bakit? Kasi doon ka napupuspos. Pag kinakausap ka ng Diyos, at nagre-respond ka sa pagkausap niya. At marami pa pong paraan para makausap po ng Diyos. Pwede pong sa devotion mo, pwede pong sa pamamagitan ng leader mo, pwede pong sa pamamagitan ng or sa disciple mo, o leader ka na, pwede sa kapwa mo leader, pwede sa ibang tao, pwede rin sa unbeliever. Matutunugan mo yun eh. Kung babad ka, kung talagang inaaral mo, pag may sinabi yung iba, makukonekta mo doon kung wala talaga sa Diyos yun. Kasi nga, pinapram tayo ni Holy Spirit. Ginagabayan ka niya. Meron parang term sabi doon, di ba? Doon sa Bible, kasi meron siyang ibang ibig sabihin. The Holy Spirit is our comforter. Yun po yung sinabi sa John 14:16. Ano po ba yung ibang ibig sabihin ng comforter? Ito po ay counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener. So yun po yung role ni Holy Spirit sa atin, one-stop shop.
from A to Z. So, tapos na po ako. Yan, ito, last. Kaya mahalagang ang pamumuhay at paglilingkod ng isang tagasunod ay gawin niya sa pamamagitan ng Espiritu. Nabanggit ko po kanina na ang paggawa natin, ang paglilingkod natin ay hindi tayo one-man work. We are only managers. May inuutos sa atin yung may-ari at sumusunod lang tayo at bahala siyang mag-reward, bahala siyang mag-respond, bahala siya sa resulta. Okay na po kayo mga managers? Yes. Okay? Meron pa pong tanong? Meron po kayong gusto tanong? Okay na po? So, nakasulat naman po dyan yung mga learning activities. Case study, evangelism, ipahayag ang one verse ng 2 beses, ipakita ang journal devotion sa buong linggo, master plan, at ang inyong memory verse. Wala na pong tanong, tayo po ay mananalangin na. Sige po, let's pray. Yes, Lord, maraming salamat kasi pinagkatiwalaan mo kami. Pinagkatiwalaan mo kami, hindi lang ng mga bagay dito sa mundo, pero Lord, even yung buhay, yung salvation, binigay mo sa amin freely. Binigay mo sa amin, Panginoon, without questioning our worthiness. Kahit di kami karapat-dapat, Panginoon, you causes us to be saved, Lord God. And Lord, bilang pagtugon, Panginoon, help us to really live our lives para sa iyo, Lord God. Help us to cooperate with the Holy Spirit. Help us na maging sensitive sa tinig ni Holy Spirit. Help us, Panginoon, na maging close at mag-aspire, Lord, ng closeness kay Holy Spirit. Panginoon, tulungan mo kami, Lord God, to really acknowledge na hindi namin to sa galing namin, Panginoon, pero sa kapangyarihan at gawa ng banal na Espiritu sa buhay namin. Lord, bless your leaders, Panginoon, your managers, Panginoon, yung mga kaluluwang pinagkatiwalaan mo, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na simula ngayon sa araw na to, and we declare, Lord God, Lord, hindi ka namin iiwan, hindi namin iiwanan, hindi kami magpe-perform mag-isa sa mga ministry namin. Yet, we will listen, we will follow, we will obey the leading of the Holy Spirit in our lives, in our ministry, in everything we do, Lord. We ask this, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Po.